In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The art of discernment. Kung minsan magdidesisyon tayo sa buhay natin, kailangan natin pag-isipan. Hindi lang tayo basta-basta nagdidesisyon. Take time. And the effort of Jesus to go to the mountain, Mount Tabor, is an expression of discernment. Because after this transfiguration story, Jesus will be going down and proceed to his journey to Jerusalem. Yung pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, malaking desisyon para kay Jesus. Parang itong kwento ng transfiguration, kamukha ng agony in the garden. Bago siya nagdesisyon na tutuloy, haharap sa kanyang crucifixion, he also brought with him Peter, James, and John. And in that place, he was also praying before a major decision. What do we do when we want to discern? The art of discernment. Una, we have to stop. Mabiyasa tangtok ng pamo. Kadua, we have to learn to look, to observe. And lastly, we have to learn to listen. Makiramdam tamo. Huminto, tumingin, at makinig. Stop, look, and listen. When we were children, we were taught to stop, to look, and to listen before we cross the street. Bayo ko lilipat kayong dalan, tuk ng kopa, ako tuloy-tuloy, paparalis kayo. Maglawe-lawe ako pa, saka kayo makiramdam po at imbubusina. Then when it is clear, you can cross the street. Like a big decision in our life. You can cross the street kung gusto mong lumipat ng trabaho, lumipat ng kumpanya, kung gusto mong lumipat ng bansa, gusto mong mag-abroad, o gusto mong magdesisyon na yung mga estudyante sa kanilang pag-aaral. This simple rule can apply in our lives because the fast pace of today's world can be overwhelming. Sometimes, we not only need to slow down kasi may movement ngayon na tinatawag slow life or slow living, but we actually have to stop. This concept is illustrated by Jesus visiting Mount Tabor. At this moment of the spiritual retreat, Jesus took Peter, James, and his brother John and led them up a high mountain apart by themselves. Tiki na lapun talaga yung bundok. Tiknang napaing gawa, alang manulo, alang manaral. Here, Jesus was not, eya po menaral, eya po menulo, alayang akahirap padawang tao. They were going to Jerusalem. Jesus knew the dangers of Jerusalem, the seat of power and the hardcore center of Judaism. Dito siya pinatay. Parang siyang Ninoy Aquino. Nung si Ninoy Aquino, meron siyang opportunity uwi ng Pilipinas. Pinag-isipan na yun kung uwi kayo sa Pilipinas o hindi. Kasi pag umuwi ako sa Pilipinas, pwede akong ipapatay. Pero sabi niya, kahit naman dito sa Amerika, pwede rin ako papatay. Papatay ako sa isang taxi driver o mabaril ako dito. Mas maganda siguro mamatay na lang ako sa bansa. He went home. He was facing the reality of a death threat. And you have to stop to discern this decision. Ikalawa, you have to look. Magmasid-masid. Seeing is not always believing. Our eyes can miss important details. Some people need lenses to see clearly. Similarly, we need the right perspectives to navigate through life. Sino kaya si Moses dito at sino kaya si Elijah? Pwede kaya parang nagkukonsulta si Jesus sa mga taong naniniwala sa Kanya? Pag magdidesisyon ka,
Seek the advice of experts, architects, editors, doctors, engineers. The experts, we need to borrow their wisdom to see it clearly. The world can dazzle and deceive us with its glitter and lights. Halimbawa, magdidesisyon ka, magpapagawa ka ng bahay, magkonsulta ka sa engineer para tama yung measurements ng ating mga semento at poste. Magkonsulta ka sa arkitekto para tama yung ating design. And magkonsulta tayo, pag may sakit tayo, magkonsulta tayo sa doktor. Sa mga doktor ngayon, hindi lang basta-basta doktor. May espesyalista sa puso, may magaling sa diabetes, may magaling sa kidney, may magaling sa iba't ibang sakit ng tao. We have to consult them. Magtanong po tayo. I think Jesus consulting with Moses and Elijah, he must be reading their books. He must be reading their works. He must be consulting their wisdom. Remember in the desert, when Jesus was tempted, the voice of the devil, the voice of Satan, even quoted the scriptures to tempt him. And yet on the mountain, even though they were surrounded with darkness, with that black cloud, Jesus discerned the voice of the Father. Ngayon, maingay na yung mundo. Marami nang sinasabing mga tao, maraming opinyon, nakakalito. That is also the experience of Jesus. And yet, He was able to discern, to decipher, to acknowledge the voice of the Father. Tindam na yung boses na ning igpana. Ano po yung sinabi ng Father? This is my beloved Son. Listen to Him. They are very encouraging words to hear the Father and His Son listening. Makinig tayo. Makinig tayo sa mga Moses ng buhay natin. Makinig tayo sa mga Elijah ng buhay natin. People who would advise us with their wisdom, with their holiness, spiritual guidance. At mas mahalaga sa pagdarasal natin, makinig tayo sa boses ng Diyos. Pwede tayong maraming marinig ngayon. Pero kung minsan nakakatakot kung di natin nakikilala ang boses ng Diyos Ama. Lastly, when we listen, we have to notice what is life. Parang to stop, to look, and to listen are ways of us discovering what is best. Halimbawa, ano yung tinitignan mo? Where's your perspective? How do you look at this reality? How do you frame the situation? Kung minsan, pwedeng parang problema, pero pwede mo rin makitang parang oportunidad. Parang nagbibisikleta ka, sino po sa inyo yung marunong bisikleta? Di ba nung tinuro tayong magbisikleta, sinasabi nila, huwag mong tignan yung gulong. May lalo ning imparulang. O huwag mong tignan yung nasa harap mo, dito sa harap, sa ilalim. Bababangga ka. They are always advise us when we are riding a bicycle, we were advised to look ahead, to look forward, not to look down or to look on the wheels. This advice holds true for us in life. Sa buhay natin, dapat tinitingnan natin yung paroroonan natin. Hindi lang yung nakalipas, hindi lang pinagdaanan. Mababangga ka. Mahulog ka sa bisikleta. You always have, lumawi ka kaya pupuntalan mo. That's why when we stop, we have time to discern. When we look, we could see it from the proper perspective, from the eyes of those who can lead us like Moses and Elijah. And when we listen, I hope we learn in our prayer life to discover the voice of the Father in the midst of the noise of the world. The art of discernment is when important decisions, we practice the art of discernment to stop, to look, and to listen. Huminto, tumingin, at makinig. Go to your Mount Tabor
Stop and do not rush. Kamamalagwa nung yan naman kailangan. Buy some time. Kung hindi ka magkailangan magdesisyon ngayon, huwag ka muna magdesisyon ngayon. View your situation from the perspective of your Moses and Elijah, your consultant advisors, and your experts. And then listen to the voice of the Father and be encouraged by His confidence in you. Good decisions are born out of good discernment. Remember to stop, to listen, and to look. To look, stop, to look, and to listen. May God bless us all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.